At sa pagkakataong pong ito, makakausap po natin sa linya ng telepono si Atty. Mel Santamaria, Professor ng Ateneo Law School, hinggil sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sir, magandang umaga po sa inyo. Si Audrey Goriseta po ito ng Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga, Audrey, at sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Alright, Attorney, gaano po kahalaga na mabusisi yung SALN ng pangalawang Pangulong Sara Duterte para maipakita kung siya ba'y nag-commit ng impeachable offense? Sapagkat sa ating batas, ang sinasabi ay kung mapakita nyo na ang mga ari-arian ng isang lingkod bayan ay hindi akma o hindi akma sa kanyang mga sinasahod, ito ay may pagpapalagay na kinuha ito sa ill-gotten wealth, no? Iyan ang nasa ating batas, isang presumption, isang pagpapalagay. So diyan nag-uumpisa yan. Kaya ang mga SALN nakakatulong sa pagsisiwalat nito sapagkat nga public office is a public trust, no? So lahat ng mga gawain ng mga lingkod bayan ay dapat talagang ma-monitor, lalong-lalo na patungkol sa salapi ng bayan. Yan yun. Well, Attorney, ano po kaya ang posibleng dahilan kung bakit nasa others na line item iniligay yung cash on hand at deposit sa SALN ng BICE? Pero from years prior ay may separate line item naman ito. Well, hindi natin alam kung ano ang motibo nila. Pero malinaw ang paglalagay dyan. Sa ating pananaw, hindi natin nakikita kung ano nga yung movement ng pera ng isang lingkod bayan. Hindi natin nakikita kung gaano kataas, kababa, kung gaano ang galaw. So, ibig sabihin, basta niligay mo sa others, first glance, may tinatago. No, may tinatago. Mas mahirap malaman na kinauukulan ang mga bagay-bagay na nasa loob ng others. Kaya may pananaw, may perception na bakit mo ginagawa yan? Bakit mo tinatago ang mga malalaking halaga? Sapagkat ang unang, aminin na natin, ang unang mga ari-arian ng mga tao na pinag-iingatan nila ay ang pera nila. Diba? Ang pera nila, pero kung ikaw ay isang lingkod bayan, dapat pakita mo sapagkat may pagpapalagay sa batas na kung hindi akma o tugma ang iyong ari-arian sa iyong kinikita, may pagtuturing na maaaring iyon ay nanggaling sa hindi tamang pamamaraan. Kaya yung others na yon, unang glance mo, ano ang tinatago? Yan ang mga tanong mo. Anong tinatago? Bakit mo iniligay dyan? So it magnifies the suspicion kasi dapat hindi na iligay doon. Okay, well, Attorney, paano ba ma-identify kung alin ang cash on hand sa deposits at kung lump na ito sa others? Well, napakahirap nga, no? Napakahirap nga. Kaya ang ano nga niyan, ang guide lang niyan, makita mo yung pumapasok inside at lumalabas, no? At kung may pumasok inside, may mga petsa na may papasok ulit, no? So ibig sabihin, organized naman iyan eh. Organized naman iyan at maaari namang makakuha pa ng ibang mga informasyon patungkol dyan. Pero kung ililigay mo sa others, ang panimula mo, medyo mahihirapan ka na. Diba? Kasi hindi mo makikita kung saan ka magsisimula dahil hahalukayin mo pa yung others. Pero sana, dapat naka-fronta na yan para mas madali, para yung tinatawag na transparency ay kaagad-agad may implement. Yan ang punto doon. So napanood po natin sa hearing na lumabas na 6.7 billion pesos yung transactions na inilatag ng AMLAC sa Committee on Justice. Ang sabi po ng defense team ng Vice Presidente, ay lumobo lang ito kasi iprinisinta ng AMLAC pinagsamang-samang withdrawals at deposits in a span of 18 years. Ano po yung reaction nyo dito? At pwede ba itong ituring na illegal wealth? Para sa akin, Audrey, para sa akin, nagkakaroon, bilang red herring ito eh. Dapat tignan natin ang ebidensya. Ang tunay na ebidensya ay nilalatag mo sa loob ng formal na hearing ng impeachment.
no, sapagkat nakalagay sa ating konstitusyon, bago ito ihatid sa plenary para gumawa na nga ng resolution na ipasa sa Senate, dapat magkaroon muna ng formal hearing. At yung hearing na yon, katagang nasa konstitusyon iyon. At diyan sa hearing na iyan, diyan mo ilalatag ang ebidensya na nag-uusig at ebidensya ng mga nagdedepensa. Iyan ang mga mahahalagang ebidensya. Kaya para sa akin, iyang mga press conference na yan, kahit na ano pang kalalim yan, kahit na ano pang katalim ang mga sinasabi dyan, walang halaga yan. Valueless, ibig sabihin. Kaya hindi na dapat pag-ukulan ng pansin iyan sapagkat hindi naman makakatulong iyan sa determinasyon ng House Committee ng resolution. Kaya whatever it is, however it is, how deep it is, how long it is, it's really valueless. Kaya hindi dapat hindi matinag o mahiwalay ang ating tingin doon mismo sa loob ng komite. Dapat kasi alam mo, Audrey, sa pagpapatunay ng ebidensya, may tinatawag na prima facie evidence. Ito ang mga katibayan na kung nilatag mo at hindi pinasulungalingan, ay it will stand. It will stand para ma-reach ang tinatawag nating probable cause na batayan para ipasa na nga sa Senado. Ano ba ang probable cause? Dapat malaman to ng ating mga kababayan. Likelihood lamang. Probability lamang. Hindi pa natin o hindi pa ang House Committee, hindi pa tinitingnan ang moral certainty, ang absolute truth. Ang tinitingnan lang nila, likelihood. Kaya kung ganyan kababa ang antas ng level ng ebidensya, dapat pumasok na talaga sila sa hearing, wag na lang sa press conference, di ba? Kasi wala talang halaga yan. Hindi dapat malihis ang ating tingin at hindi dapat nating bigyang pag-ukulang pansin ang mga sinasabi sa labas ng hearing. Yan, Audrey. Well, Attorney, sa side naman ni Vice President Sara Duterte, sinabi ng kanyang kampo na handa silang patunayan sa impeachment court na tugma yung SALN ni VP Sara at walang irregularidad. Ano pong basa nyo dito? Ang ibig sabihin ba nito sa trial sa Senate if ever na harap ang bise at hindi sa pagdinig yung mini trial na tinatawag sa Kongreso? Okay, unang-una, Audrey, linawin natin kung ano nangyayari sa Kongreso. Hindi mini trial yan. Hindi trial yan. Bakit? Kasi ang isang trial at mini trial ay isang paglilitis na natatapos sa conviction or acquittal. Ang nangyayari sa hearing ngayon, hindi matatapos dyan. Matatapos dyan sa tanong, maaari bang nagawa ni VP Sara ang mga paratang sa kanya? Iyan lang ang tanong dyan. Kaya hindi hearing yan. Okay, pangalawa, yung mga sinasabi niya, well, syempre naman, sincerity is subject to proof. No? Sincerity and honesty is subject to proof. Kasi she is looking at the future. Maganda na lumitaw siya sa Senado at talagang kung gusto niyang pasinungalingan, due process yan para rin sa kanya. At tandaan natin, everybody is presumed innocent until proven guilty. Kaya dapat lang mag-attend siya sa Senado at harapin niya ang mga paratang sa kanya. Kasi sa ngayon, alam mo, Audrey, parang yung tinatawag na probable cause na attain na eh. Nakuha na yung probable cause sapagkat walang pagsisinungaling doon sa mga dokumento at testimonya na inilatag ng mga nag-uusig. Yan. Well, Attorney, as per Attorney Powa, wala pa raw silang natatanggap na notice from COA para ibalik yung disallowances. Pero may nakapirma doon sa last page na received dated April 8 sa line ng OVP. Ano po bang ibig sabihin nito? Posible pang nasa OVP na pero hindi pa nakakarating mismo sa Vice Presidente. Alam mo, ang mga legal na notisya, basta nakarating sa official na residence o sa official na office ng isang tao, considered receive yun. So, considered receive yun. Kung totoo ngang na-receive at may tatak at nakuha,
kahit hindi pa nababasa nung kinauukulan na ina-address iyon basta't na-receive ng office niya, considered received iyon. Alam mo Audrey, ito na nga ang problema. Ito na nga ang problema. Kung sila ay nag-a-attend lang sa hearing, maaring yung mga ganyan maibsan at saka magkaroon sila ng actual notice. Pero kung ang resolution talaga nila o conviction ay wag umattend, hindi pwedeng sabihin na hindi sila binibigyan ng due process sapagkat ang due process, ang minimum requirement dyan, notice. Ngayon, kung hindi ka pupunta at hindi ka makikibahagi sa mga pangyayari at ayaw mong actively defend ang sarili mo, walang masisisi kundi ikaw. Kaya ang problema, ang hirap no, sinasabi, one-sided. Ang problema ay talagang magiging one-sided. Hindi pumupunta ang kabila Yun. Well, bilang panghuli, Attorney Mel, sa mga ipinisintang ebidensya sa pagdinig ng Committee on Justice simula nung nakarang linggo, ano po yung sa tingin ninyo na pinakamalakas na ebidensyang ipinisinta? And posible po kayang lumusot ito sa Kongreso at Senado? Yung paggalaw ng malalaking pera. Kahit na paggalaw lang ng 10 piso, paggalaw lang ng 1,000, paggalaw lang ng 10,000, 1 million, no? Kung merong discrepancy sa halaga, pero kung ang halaga ay madalas na gumagalaw ayon sa AMLAC, isang sinyal yan na may pinanggagalingan at lumalabas kasi normally, basta't nang save ka, inaano mo, in a word na save iniipon mo. Hindi mo muna pinapagalaw. Pero kung mabilis ang galaw, baka may sinyal o ebidensya, baka lang na laundering kasi. Yun ang problema. Kaya nga iyan ang tungkulin o opisyal na duty ng AMLAC, di ba? Makita yung galaw para malaman kung meron naglo-launder. Kaya nagiging suspicious, no? Nagiging suspicious. Sabi ng iba, basta sinabi mo namang suspicious, hindi naman crime pa. Pero ang problema, kung suspicious siya, baka humantong na sa antas ng probable cause. Tandaan natin, likelihood lang ang kailangan ng kongresong ito. Hindi pa moral certainty o absolute truth. Likelihood lang. Well, maraming salamat po sa pagbabahagi sa amin ng inyong legal views, Professor at Attorney Mel Santamaria. Maraming salamat at magandang umaga. Maraming salamat sa iyo, Audrey. Thank you.